Magandang araw sa lahat. The YouTube channel of the Fraternal Order of Eagles, Limbas Law Corner is back to render public service in the field of law for our countrymen, or serbisyong edukasyong pangbatas para sa ating sambayanang Pilipino. Brought to you by the Limbas Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region 2 sa pamamagitan ng inyong lingkod na isa namang abogado at isang guro or professor sa different law schools in the country. As usual, the topic. Merong sumangguni sa amin sa Limbas Marangal Eagles Club. Kasi yung house unlat di umanok ay pag-aari ng kanilang mga magulang. Pero mga patay ng mga magulang nila, kaya ito siya ay nakatira sa bahay na yon. At ito na, yung usual na problema ng magkapatid kung may iniiwan ng mga properties. Ipinapaalis na siya ng mga kapatid niya. Alis na raw siya. Tama ba na papaalisin siya? The answer is no. Why not? From the death of their parents, the children, the heirs, the compulsory heirs becomes the co-owners of the house and lot. Kaya hindi po pwedeng paalisin through what? Ejectment. Halimbawa, anong klaseng ejectment? Siyempre, unlawful detainer kasi pinapatira daw siya by mere tolerance. Hindi po pwede siyang paalisin. Reason, siya isang co-owner. Of course naman, he cannot claim a specific portion of the property because the entire property is owned by all of them. Silang lahat ng magkapatid. Ang may-ari noon. Hindi mo may tuturo itong sa kanan akin, kaliwa hindi. So anong remedy? Is the remedy ejectment through forcible entry before the Metropolitan Trial Court or Municipal Trial Court? The answer is no. The remedy under this situation is what? Yung tinatawag na partition of the property owned in common. Hindi yung ejectment, hindi yung pagpapaalis sa isa sa mga co-owners. Pag-usapan ninyo, paghatian ninyo, paano? Well, pwede naman magkakaroon ng partition through what? Their mutual agreement. Ayun ang tinatawag na extrajudicial partition. Halimbawa, hindi naman magkasundo, ay ayaw nyo magkasundo. Ibig sabihin, kailangan maglabas kayo ng pera. Why? Dudulog kayo sa hukuman. Through what? Yung tinatawag naman na judicial partition of the property. Siyempre, kukuha kayo ng abogado. Nag-away-away kayo ng property. Tapos ngayon, pagka-judicial partition, gusto nyo yung abogado libre. Ang galing ninyo. Bayaran nyo yung abogado. Ayaw nyo magbayad sa abogado? Pues, magkasundo kayo. Pag-usapan ninyo paano mahati ang property through extrajudicial partition. Halimbawa, itong ganito, paano yan mahati, house and lot? Pwede naman pag-usapan. Halimbawa, ilang square meters yan? 500 square meters. Wow, 500. Ilan kayong magkapatid? 5, tig 100 square meters. Okay, maaari kayong mag-usap. Pero hindi talaga pwedeng hatiin na kasi ang laki ng bahay, na puno ng bahay. Hindi pag-uusapan ninyo. Ibinta ninyo, right? Ibinta. That is one mode of what? A partition of the property. Halimbawa, ang isang kapatid, ay interesado ako dyan. Interesado ka, bayaran mo yung, magkano ba yan? 5 million? 5 million. 5 kayo magkapatid. 5 magkapatid. Bayaran mo yung mga kapatid mo ng share nila. Magkano ang share nila? 1 million bawat isa. Di bayaran mo 1 million bawat isa. Di ikaw na ngayon yung may-ari ng property because of what? The extrajudicial partition. So, sana nakapaglingkod na naman itong the Fraternal Order of Eagles, Limbas Law Corner through the Limbas Marangal Eagles Club of the Eastern Rizal Region 2. Maraming salamat sa
sa inyo, mga sambayanang Pilipino, pero madugo sa lakas ng ulan at hangin sa ngayon. Maraming salamat. Magandang araw sa lahat.